We have failed them. We have to admit that. We have failed our children. The Philippines ranked worst in reading comprehension among 79 countries. Philippines ranks the lowest among 79 countries when it comes to reading comprehension. Isa sa apat na grade 5 students ang wala raw pong skills sa reading. Totoo yun na mayroong mga batang nakakatungtong ng high school na non-reader. Sino may kasalanan? Sino ba dapat sisihin? Mga katanungan na pumapasok sa kaisipan tuwing nagkakaroon ng diskursong tumatalakay sa mapait na katotohanan sa edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng 2022, tinatanggal sa pinakamababa sa ASEAN countries sa education poverty rate ang mga estudyante sa Pilipinas. Sabi nga nila, ang libro ay refleksyon ng isang bansa. Literaturang sumasalamin sa refleksyon ng moralidad, pamantayang panlipunan, at mga issue kailap sa political landscape sa ngayon. Ayon sa mga eksperto, mas dumarami na nga ang mga batang hindi nakakapagbasa sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga bagay na kinakaalarma na kailangan punan ng pansin. Ayon sa World Bank noong 2022, ang learning poverty rate ng Pilipinas ay tinatayang 91%, na ibig sabihin ay humigit kumulang sa 9 sa 10 bata na may edad 10 ay nahihirapan magbasa. Kaya't sundan ang mga yugtong tinatahak ng ating kabataan, mga perpektibong sumasalamin sa realidad ng ating bansa, mga yugtong dapat pakinggan, mga yugtong lubos na makabuluhan sa lente ng aming kamera. Ayan. So, ang pangalan ko ay si Mrs. Sherilyn P. Solis. So, I've been teaching here in Talipapa for 14 years na as a teacher 3. Sa kasalukuyan, nagtuturo ako sa grade 5. At ang subject na tinuturo ko ay MAPE, ESP at saka English ng grade 5. Siguro yung pagbabasa talagang number 1 na problema namin talaga dito, no? Pero part kasi din ng ng bawat paaralan yung magkaroon ng magandang programa sa reading. Kaya nga may mga ganong reading intervention kasi talaga na andun yung mga problema. Ang karamihan na aming na-encounter, yung mga katulad niyan kasi sa grade 5 kami, nasa intermediate level. Ang aming nakikitang common na problems is yung kanilang problema sa mga sounds. Okay? Ibig sabihin nun, kung titingnan natin, nung nasa lower grade sila, hindi nila na talagang na-i-process ng maayos yung kanilang reading skills sa lower grade. Kasi mag-start talaga kami sa sound. Tapos from sound words, yan, into sentences na. And then, hanggang makabuo na sila ng paragraph. Pangalawa, dahil nasa pampublikong paaralan kami, syempre, alam naman ng lahat materials. Yan ang problema namin. Nagagawa ng guro ng paraan, gumawa ng sariling materials. Pero yung sasabihin mong manggagaling talaga as 1:1 from DepEd, wala talaga. Although meron silang binababang mga libro, pero hindi siya sapat. Gaano kaimportante ang paghuhulma ng isang bata sa pag-aaral? Napakahalaga dahil ang unang hakbang para matutunan mo maraming bagay is through reading talaga sa pagbabasa. Kasi paano nila magagawa yung ibang mga gawain sa ibang asignatura, sa ibang subject nila kung sa pagbabasa pa lang hindi nila. Katulad niya ngayon, ang tinututukan ng DepEd ay yung literacy at saka yung numeracy na tinatawag natin. So karamihan ng mga bata naming nahihirapan sa math, related talaga na hindi sila marunong magbasa. Yun yung talagang connection. Ang patuloy na sakuna na sanhi ng pandemya noong 2020 ay ang edukasyon ng kabataan. Ngayon, ang Pilipinas ay lubos na nakakaranas sa tinatawag na learning poverty dahil sa pandemya. Base sa World Bank, ang ibig sabihin ng learning poverty ay ang mga bata na umaabot 10 taon na hindi pa rin nakakapagbasa at makaintindi ng simpleng teksto o istorya. Ang 10 taong gulang na si Mark John
ay kasulukuyang nasa unang baitang sa Talipapa Elementary School, kung saan siya ay naharap sa mga hamon sa pagbabasa. Ano yung pangalan mo? Marjam po. Tapos yung edad mo? 10 po. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Okay lang po. Masaya naman ikaw sa school? Opo. Yan. Na-enjoy mo naman pumasok sa school araw-araw? Opo. Tapos, ano yung paborito mong subject sa school? Mape po. Masaya ba mo mape? Kaya ka naman mag-mape? Opo. Na-enjoy mo siya? Sa mape ba, usually, anong ginagawa mo? Nagbabasketball ka? Gusto mo basketball? Yun yung hobby mo? Saan ka pinaka nahihirapan na subject? Sa English. Bakit sa English? Medyo nahihirapan mo talaga. Ano yung pangarap mo maging balang araw? Police po. Kasi, ba't gusto mo maging police? Para tulong po sa mahirap. So, you're asking kung anong hadlang para makabasa, right? Unang-unang nagiging hadlang yung kakulangan sa learning materials, modules per se. But in my experience, sa ordinaryong guro siguro, yun ang makikita nilang kulang. Pero dapat na unang maibigay ng mga guro ay yung reading readiness skills. Napaka-importante nito kasi kapag wala nun, nagiging dyslexic yung bata. It's either babaligtad yung letters, nagtutwist yung mga numbers. So this affects the reading skills. Ine-exercise din dapat yung kanilang mata and there's a lot of process bago makapagpabasa. Hindi lang basta tinuro mo si letters A, B, C and then you're ready to, good to go to teach. Hindi ganon. There's actually a process in teaching kids how to read. Bago yan pumunta or maging magaling katulad nyo, kailangan muna nilang makabasa to learn how to listen to directions. Napaka-important nun. Sa public kasi, mapansin namin na kaya hindi sila nakakabasa agad. Kasi minsan kulang sa kalinga. Gaano kabilis makuha ang atensyon ng isang bata? Kailangan niya, marami kang technique na ipapakita sa kanila. Maaaring magpatawa ka muna, tula-tula. Ako, inuuna ko minsan, magtula na agad. Puro Tagalog naman. Tapos, susundan ko na kagad ng basic sight words. Gaano ba kaimportante na sila ay magbasa at makasulat sa murang edad? It is very important to prepare them in reading and for them to read. Otherwise, hindi sila makaka-move on sa next level ng learning. Kasi pag hindi sila nakabasa, hindi sila makakasagot ng tama. Diretso yun. Kailangan makabasa muna sila. Kaya yun ang importante sa public. Pabasahin muna yung bata. Kasi yun yung mga mali din natin nila sa public school. Whether the kids are ready or not, i-move nila. Kasi sa dami ng bata. Kaya nga yung mga preschoolers na katulad namin, dapat may limited number of students per class. So that the teacher and the assistants will be able to assist, guide, and to see what's lacking. Ano ang mga paraan para matulungan sila ay maging literate po? Unang-una, yung great support ng parents. Napakahalaga nun. And then, kung pinag-aral mo, dapat may follow-up at home. Kailangan pagdating sa bahay, at least now you know, pag naging parents kayo, ganun pala. Kailangan pala naka-follow up din yung mga magulang. Kahit magutom ako, basta makatapos ang mga anak ko, tapos sana kung wala akong ibibigay na kayamanan, basta makatapos sila. Ano po yung obserbasyon nyo sa inyong anak sa kanyang pag-aaral? Ang kuwang ko sa kanya, talagang kung sinabi niyang ayaw pumasok, kailangan lambingin mo, ihahatid sa eskwelahan, tapos yung nakikita kanya, doon ka lang. Bilang isang ina, ano ang gintong aral na mabibigay mo sa iyong anak?
sa kanya, sana makatapos siya sa pag-aaral kahit wala na ako sa kanya, sa pagsisikap-sikap ko sa kanya, nagtatapon siya sa ng basura. Kahit nilalait siya na ganito, ganyan, na bubukat, wala kang pinag-aaralan, diyan ka lang makakarating. Sabi ko, anak, sikapin mo at sikapin mo. Ipapakita mo yung naglalait sa'yo, may matapos kang ganyan nilalait ka, hanggang grade 1 ka lang. Pakita mo. Kung matanda na ako, kahit namatay na ako, at ipapakita mo na may mararating ka, yung mga anak mo, may mapapakain ka. Isa pa sa nakakaapekto sa edukasyon ng mga kabataan ay ang dinaranas na matinding init, kung saan napilitan ang mga eskwelahan at lokal na pamahalaan na magsuspinde ng klase dahil sa panganib sa kalusugan. Mahigit na 3.6 milyong estudyante ang naapektuhan dahil dito. Habang sinusuri namin ang pang-araw-araw na gawain ni Mark, nasaksihan namin siyang nakikisali sa mga mapaglarong aktibidad kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang hamak na tirahan ay matatagpuan sa isang liblib na lugar kung saan si Mark ay isa sa 5 magkakapatid. Ilan kayo magkakapatid? 7 po. 7? Ay, 5 lang po. Ano? 5. 5? Sino sila? Si Mary Lee po, tapos si Teo, tapos si Ate Michelle, tapos si Ate Mika. Puro babae, kulang lalaki. Dalawa lang po, dalawang Ay, lalaki. dalawa nga lang. Ano yung mga ginalaro mo? Basketball po. Basketball. Nakita ko nga nag-basketball ka kanina eh. Nag-ano ka? Kayong makashoot doon? Kahit maliit ka lang. Uling mo, laki ng kalaban mo doon ah. Sa kabila ng mga paghihirap, ang ina ni Mark ay nananatiling matatag sa kanyang layunin na matiyak ang kanyang pag-aaral ay natapos, na naglalakbay sa mapanghusgang mundo ng may tapang at determinasyon. Sa kadahilanang isa rin pala sa mga gawain ni Mark ang pangongolekta ng mga basura sa bahay-bahay, kapalit ng konting halaga ng pera. Ano ka pala na parang nasabi niya sa interview ni mama mo, sabi niya, nag-aano ka daw sa mga bahay-bahay sa basura. Magkano mga nag-aano ka daw? Binibigyan ka naman ng pera para okay naman. Po. Pinapambili mo ng mga foods. Po. Sa isang matinding sandali, napagbastan namin si Mark na nakikipagbuno sa mga salita ng abakada. Nagpupumilit na basahin at unawain ang teksto. Ang. Sa. So, dito sa mas maliit naman. Ma. Si Mark ay isa lamang sa mga bata na nahihirapan sa pagbabasa sa Pilipinas sa edad na 10 taon. Siya ay paulit-ulit na naulit sa unang baitang sa elementarya. Kahit gaano pa kasipag ang ating mga guro, nakikita natin ang malaking puwang na kailangan pangpunan at makamit ang progreso at labanan ang mga lumalalang krisis sa edukasyon. Ano-ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit nahihirapan matuto magbasa o magsulat ang mga bata? Actually, the problem rises during the pandemic, wherein the kids just stay at home and they were just given modules. And those modules are sometimes answered by the relatives, especially the parents and sisters or brothers. And also, some of the parents don't have the ability to teach the kids on how to really read well. They have some kind of idea on how to teach them, but the real skill is not given to the kids, not taught to the kids. I think it's only the teachers who knows how really to make the kids learn to read the right way.
because there are skills in teaching reading. Hindi lamang si Mark John ang may kahirapan sa pagbabasa, kundi na rin sa pagsusulat. Kailangan pa rin naming tulungan siya sa pagsusulat ng alpabeto. So para sa akin, ang solusyon lang dito, kailangan natin ng radikal na reforma, radikal na pagbabago at sistematiko ito. Hindi to kayang baguhin ng iisang sektor lamang. Hindi to kayang baguhin ng sektor ng edukasyon lamang. Kailangan mula universidad patungong mga komunidad ay handa tayong lumapit sa mga tao. Handa tayong gumawa ng mga pampublikong polisiya na may ebidensya, no? Evidence-based, at matuto tayong makinig sa mga eksperto, iba't ibang eksperto, at paano ito gagabay sa pampublikong polisiya natin. So para sa akin, sa kabila ng may charter change, inflation at krisis pang ekonomiya, bumalik tayo, no? Huwag natin tanggalin ang konteksto sa mga Filipinong mag-aaral. Huwag natin ipagkait sa kanila na meron tayong sariling wika, no? Sariling wika at sariling kultura, no? Na mas maging inklusibo sana yung edukasyon mula sa paggamit ng unang wika, no? Na tumatamasa, na tinatamasa rin yung mga may ibang kaparaanan or persons with disabilities katulad ng Filipino Sign Language, no? So para sa akin, or yung mga indigenous peoples natin, no? So napakamakulay ng Pilipinas, meron tayong 170 na wika. So para sa akin, baka ang posibleng solusyon sa ngayon ay may matibay tayong pampublikong institusyon at pampublikong polisiya na gagagap, no, sa mga pagkukulang, sa mga espasyo, no, sa ngayon. Kaya't ihubog natin ang hinaharap para sa mamamayang nasa laylayan. Patuloy natin pagmasdan ang mga mata ng mga batang kumikinang sa kinabukasang paparating pa lamang. Ang pag-asa ay nagmula sa mga tumitibok na puso ng mga taong may pagmamahal sa bayang kinagisnan. Mga taong walang tigil ang pagmamahal sa inang bayan at mga kababayan na lubos na nangangailangan. Tunay tayo naging alipin ng ating nakaraan, ang pagkalugmok ng ating edukasyon sa nagdaang pandemya, ang pagbagsak ng ating ekonomiya at malaking epekto ng pagbabago sa klima, ang pagkabigo sa atin ng sistemang ipinangakong magiging matuwid. Magandang isipin at simulan natin pagkilatis sa iba't ibang salik kung sino ba dapat ang sisihin. Malaking impluwensya ang nakaraan sa kasalukuyan. Patunay nito ang kahirapan na naranasan ng ating kababayang kapuspalan. Ang kinakaharap nating krisis sa edukasyon ay isang patunay na hindi lamang ito problema sa bata o eskwelahan, kundi problema ng isang bansa. Ang pagbabasa at pagsusulat ay ang pundasyon ng kaalaman. Hindi habang buhay na sa likod ng librong bukas ang mga batang magiging pag-asa ng bayan. Kaya natin ito agapan kung tutulungan natin sila. Buong pagsuporta galing sa tahanan, kapaligiran, gobyerno, at sa bayang kailangan.